May ibabahagi akong kwento sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, pamimingwit ng isda ang pangunahing hanap buhay ni Mang Tuping. Gawa ng sa isip-isip niya, ito lang ang kaya niyang trabaho. Kapag marami-rami na ang nahuli niya, agad niya naman itong ibinibenta sa bayan. At yung kita niya sa pangingisda, yun yung ipinangbibili ng mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. At doon na nga umikot ang buhay ni Tuping. Isang araw, maaga pa siyang umalis para makarami ng mahuhuling isda. Sa paglipas ng oras, pansin niya na wala pa rin siyang nahuhuli. Sa isip-isip niya, kakaunti na lang yung mga isda doon. Kaya kailangan niya nang lumipat ng pwesto. At sa patuloy niya sa paghahanap, nakarating nga siya sa dulong bahagi ng ilog. At patuloy niyang pinagmasdan ang paligid. Pansin niya na malayo-layo na pala siya. At isa pa sa nakita niya yung isang barong-barong na nakatirik doon sa gilid ng ilog. Sa isip-isip niya na baka kailangan niyang magpaalam muna sa mga nakatira doon. Gawa ng bilang paggalang na rin. Nung malapit-lapit na nga siya, sa kubong iyon, iba yung nararamdaman niya na para bang may kung anong puwersa ang pilit na nagpapataas ng balahibo niya. Maya-maya pa, di niya na nga itinuloy ang paglakad niya. Gawa ng iba na yung naaamoy niya doon sa lugar. Di niya na kayang sikmurain. Malansa na amoy nabubulok na karne. Tao po, mangangawi lang po sana ako dito sa lugar nyo. May tao po ba? At sa ilang minuto niyang paghihintay, nakita niya na may lumabas na isang matandang babae. Ngunit ang lubos niyang ipinagtataka, yung mga buhok nun parang may buhay. Maitim din yung kulay ng balat ng matanda. At medyo may kalakihan yun kaysa sa kanya. Tapos yung mga mata nito parang di kumukurap. Panay ang titig sa kanya na para bang gusto siya nitong kuyugin. Nang nagwika ito sa kanya ng, "Anong ginagawa mo dito?" Manghuhuli lang po sana ako ng isda, manang. Wala na po kasing isda doon sa pwesto ko kaya naisipan kong pumunta dito. Nang biglang nagsalita ito sa kanya ng, "Isda? Sige, pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Huwag ka nang magpapalipas ng gabi dito para na rin sa kaligtasan mo. Sige na at sigurado akong marami kang mahuhuli mamaya. Basta, bago lumubog ang araw, dapat wala ka na dito." "Sige po manang," wika ni Tuping. Nung umalis na nga yung matandang iyon, amoy na amoy ni Tuping ang baho nito. Animoy
parang 1 taon na yung di naliligo. Maya-maya pa, bumalik na nga siya sa kanyang pwesto at dali-daling inihulog ang kanyang mga pain. Wala pa 1 minuto at may kumagat na nga. At nagpatuloy nga ang mga ganong kaganapan. Sobrang tuwa ang naramdaman ni Tuping ng mga oras na yon. Gawa ng malapit nang mapuno yung lalagyan niya. Na kahit minsan raw, di pa yun umabot ng ganon karami. Maski yung suot-suot niyang damit, ginawa niya ng lalagyanan ng mga huli niya. Maya-maya pa, kumaway na nga sa kanya yung matanda. Hudyat yun na dapat na siyang umuwi. Gawa ng malapit nang lumubog ang araw. Agaran niya namang iniligpit ang mga kagamitan niya. At saka nagpaalam na at umalis. Sa isip-isip ni Tuping, masasapatan niya na ang lahat ng mga kakailanganin nila sa pang-araw-araw. Nung makauwi na nga siya, nagulat yung mga anak niya at asawa. Gawa ng sobrang dami ng daladala niyang isda. At nagpatuloy nga yun. Isang hapon, habang nawiwili si Tuping sa pamimingwit, di niya namalayan ng oras at unti-unting nangang lumubog ang haring araw. Nagtaka naman siya, gawa ng nung araw na yon, di niya nakita yung matanda na lumabas ng kubo. Sa isip-isip niya pa, pagkakataon niya na para sulitin ang araw na yon. Kinagabihan, dito na nga nangyari ang di niya inaasahan. Habang abalang-abala siya sa ginagawa niya, nakarinig siya ng paghuni ng isang ibon. At nanggagaling ang huning iyon doon sa barong-barong ng matanda. Maya-maya pa, biglang may tumulak sa kanya. At sa pilitan siyang nilulublob doon sa ilog. Ramdam niya na sobrang lakas nun. Mabuti na lamang at naiwas-iwas niya yung pamingwit niya. At sa di malamang dahilan, bumitaw yun sa pagkakahawak sa kanya. Pag-ahon na pag-ahon niya, nakita niya yung matanda na nagbabagay yung mga mata at nagsisitaasan ng mga buhok. Hanggang sa nagwika ito sa kanya ng, "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bawal kang magpagabi sa lugar na to. Pero di ka pa rin nakinig. Pasalamat ka at mayroon na kaming nahuli. Pinagpipistahan na namin ang mga lamang loob niya." Ramdam ni Tuping na sa isang pagkakamali niya lang, lalapain siya ng matanda. Ayon pa sa matanda na yun na kumakain lang raw sila tuwing sasapit ang 1 taon. Hanggang sa dumating na sa punto na pinaalis na siya doon sa lugar. Habang kumakaripas ng takbo si Tuping, dala-dala ang mga huli niya. Di niya alintana ang matutulis na batong tumatama sa mga paa niya. Nung makauwi na nga siya, lubos namang nagulat ang mga nakatira sa loob ng tahanang iyon. Gawa ng pansin ng mga ito
na may di magandang nangyari sa kanilang ama. Pagsapit ng umaga, doon na nga nagkwento si Tuping hanggang sa dumaan ng mga araw. Humanap siya ng ibang trabaho at naging kargador siya ng mga palay di kalayuan sa kanila. Ngunit magkaganon man, di niya pa rin makalimutan ang mga naging karanasan niya nung minsan siyang nilumos ng aswang sa ilog. So yun guys, pansin ko lang dito kay Tuping na masyado siyang mapagsamantala, di ba? Sinabihan na nga siya ng matanda na bago dumilim, di ba? Dapat wala na siya doon sa lugar. So yun, isang aral din yun sa kanya. Mabuti na lang at di siya nilumos talaga nun, di ba? So yun guys, magandang kwento. At sana magustuhan nyo. So yun lang mga gantipalaan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.